Hello guys, welcome back to my vlog, Jenpoy vlog. And bakit po Jenpoy? And Jenice at saka Pupoy. Pupoy po ang palayaw niya, so Jenpoy. And guys, ano bang pag-uusapan natin ngayon? Diba nga guys, na-share ko sa inyo na hindi ko na-share kay kay na Sir R. Yun nga, na-aksidente yung sir ko sa pagmumotor nung time na uwi na siya ng sa amin galing sa trabaho. Ayun nga, yung Sabado ng gabi. Kasi tuwing Sabado lang po ng gabi ang uwi niya, kasi stay in. So ayun nga, kaya kami nag-vlog, gusto lang namin i-share na para maiwasan ba yung mga ganitong aksidente, lalo na sa mga tatay na nagtatrabaho na every Saturday lang ang uwi, di ba? So pag ganyan kasi medyo alam mo na, sabik sa pamilya kasi ilang araw ba namang hindi kapiling, di ba? So ayun nga, siya guys, hindi siya pwedeng magbiyahe pagpagod. Hindi siya pwedeng magbiyahe pagpagod kasi siya yung uri ng tao na kumbaga pagpagod, pag galing trabaho hindi siya makapag-drive ng ayos. Ayan. Minsan pagka pagod siya, minsan sa puyat siguro, minsan napapaidlip siya, kagaya nung sinabi ng tsuhin ko. Yung tsuhin ko kasi, kasama niya sa trabaho, so medyo napapapikit raw ito. Kaya ang ginawa nila, tumabi sila. Nagpahinga saglit. So ayun. Ang may papayo ko lang, kagaya kung may asawa na pagka pagod po ang mister ninyo, sabihin niyo na lang sa kanila na wag na umuwi o kaya matulog muna. Kahit malang 2 to 3 hours ganyan para makapagpahinga. Para makabawi ng lakas kahit ilang oras lang na pahinga, di ba? So, ikaw, anong nararamdaman mo ngayon? Ito po yung mga peklat ng siya yung accident. So, ayun hanggang ngayon, hindi pa siya nagpapalakas. Ikaw, ano bang pwede mong i-share para kagaya mo makaiwas din yung ilan sa ating mga nagmumotor, makaiwas sa aksidente, di ba? Ano bang may papayo mo? Sa lahat kong nagmumotor dyan, yung ating kung gano'n ka hirap magmotor, kaya sana bago tayo umalis ng bahay, huwag natin kalimutang dasal. Tigit sa lahat, pag nasa biyahe tayo, huwag tayo silip ng silip, huwag tayo umutik ng pag umutuan namin para at least hindi na tayo sa aksidente. Huwag tayo masyadong magmamadali sa pag-uwi. Makakarating din naman tayo sa ating uwian, kahit gandahan tayo. Para gusto makauwi tayo ng ligtas sa ating mga pamilya, nagaan tayo sa ating. Lesson learned sa akin na yun kasi lagi akong namatay pag nauwi. Gusto po. Palagi ko yun sa kanya. Sa kalsada, para tarting ko lang pauwi. Para kung kinakarera yung kalsada, pag darating ko sa kalsada, ginagawa ko lang kinakarera ko ng kalsada. Feeling mo, ikaw lang yung nasa kalsada, ikaw lang may sasakyan. Kasi yung motor, pasok. Hindi mo man lang inisip na may pamilya ka. Na aksidente siya nitong Sabado, itong nakarang Sabado. Pauwi siya galing trabaho. O ano pa may share mo para sa kagaya mong motorista na ang trabaho ay medyo malayo. So, alam na pagpagod, di ba? Kadalasan pinagmumula ng aksidente. Magpahinga unti. Tumigil ng saglit. Uminom ng tubig. Kung mayroong malapit mo,
tindahan. Pero hanggat maaari, kung pwedeng matulog kahit 3 hours lang, gawin nyo. At least yung katawan nyo, bago bumiyahe, kahit pa paano, nasa kondisyon, di ba? Kasi nakapagpahinga na kayo, kumbaga, nakabawi na kayo ng lakas, di ba? Eh siya hindi eh. Pagka, pagkalabas, diretso agad, nagmamadali umuwi. Yan. So, ayan po nangyari. Pagod pa siya nung time na yun kasi galing na sa trabaho. Oh. Ano pang... Sa aking accident. Hindi ngayon. Nabalian po siya rito. Hanggang ngayon. Hindi ko pa ngayon. Pero ano naman, sabi naman ng doktor ay kahit hindi na daw operahin, okay lang. Kasi gusto naman daw siya nagigil kasi matigas nga yung buto natin dito. So, ayun. Nagpapalakas na lang po siya. So, ayun nga po, medyo kumit na siya. Tinan yung leg niya, medyo mahaba na. Tapos yung chan niya, medyo lumit. Wala na yung chan. Dahil Ayan. na. Kasi, Walang makain guys. Kaya, ayan. Yung mga paalala ko sa'yo, hindi mo kasi pinakikinggan. Hindi mo man lang iniisip na yung sinasabi ko sa'yo ay para rin sa'yo, para rin sa kaligtasan mo. Ayan. Ayan po, unang-unang iwasan po natin yung yung tawag dyan? Sa English ang tawag dyan. Ayan, overtake. Ayan. Kasi dito sa amin, meron yan na aksidente gawa din dyan sa overtake na yan. Hindi niya siguro napansin na may paparating, nagmamadali, sumingit sa kabila, may daan na pa ganyan na, biglang may lumabas na. Yun, nagkaroon na aksidente. Kaya ngayon guys, yung sinasabi ko sa kanya, na iwasan niya, hanggat maaari, sumunod na lang siya sa linya, huwag nang madaliin masyado yung kasi hindi naman mawawala eh. At least, na-late ka man ng kung ilang oras, at least safe ka na ka-uwi, di ba? So, yun po iwasan natin yung mag-overtake tayo. Yung palagi natin iniisip, kailangan natin makuha ng maaga, kailangan natin magmadali. Pero hindi nyo iniisip yung pwede kang mapahamak, pwede kang maaksidente sa gagawin mo. O, diba? Yan po talaga ang minsan inaano ng aksidente, yung pagmamadali. So, ayun lang guys. At saka yung yung pagka wala pa sa ayos yung katawan mo, hindi pa ready, pagod galing sa trabaho, hanggat maaari, magpahinga muna. Ayan. Kumbaga, muna natin yung sarili natin na gumanda-ganda yung pakiramdam, yung pagod, mawala muna. Kumbaga, parang mag-charge muna, ganyan, di ba? Para magkaroon ulit ng lakas. Kung halimbawa uuwi tayo sa pamilya natin, di ba? At least, kahit pa paano, maiwasan natin yung ganitong aksidente, di ba? So,